So, good morning. Today is we'll discuss about tamad strategy. Since marami pa rin yung nagtatanong about sa tamad strat, so gagawin ko na lang video para at least titingnan nyo na lang sa Facebook page ko, sa account ko mismo. So, mabilis lang to. So, ang tamad strat is para lang siyang color coding na strategy. If bearish ka, need mong makita to. Parang serve as entry type na rin siya. Kita tong kulay ng mga candle na to. Green, red, tapos green. So, ang important part lang is etong area na to. Lagyan natin yan ng linya kasi need na yung kandila dyan is hindi yan ba to? Body close, above. Pwedeng lalagpas yung wick pero yung body niya is hindi pwedeng gaganyan. So, label natin as green, red, tapos green. So, since shorting yung bias natin pag nakita natin itong tatlong to. So, meaning, ang perfect na area or level na pwede itong i-trade is obviously sa resistance. Resistance area. And sa retracement. Alam ba, gaganito yung price. Galing siya sa resistance, nag-downtrend, then retrace. So, yan yung magandang area para sa candle na to. Na pwede siyang i-trade. So, resistance, and retracement o retest. Pwede rin retest. So, ngayon naman, ang pinaka-detalye dito is yung first and second candle, no need na ng maraming detalye as long as yung kulay niya is magkatabi, yung green tsaka red. So, hindi ibig sabihin na dapat ba yung first candle is mahaba? Dapat ba yung second candle is mahaba? Basta ang sinasabi ko lang na magkatabi ang kulay nila. Green, red, green, tapos tama ang zone. Then, etong third candle dito yung maraming detail. Tanda na, ang first and second candle is just the color of the candle mismo. I need mong identify. So, regardless kung sino yung mas mahaba, sino yung mas maliit sa dalawang yan. So, dito sa third candle, dito ka focus. So, focus ka dito na linya. Kasi, yan ay importante. So, dapat itong third candle, magkasing kulay sa first, then hindi siya lalagpas dito. Ito lang siya magko-close. So, dito yan magko-close. So, dito yung entry mo, then stop loss mo kung sino yung pinakamataas sa tatlong to. Diyan mo ilalagay yung stop loss mo. Then, ang TP mo is fixed. It's either 1:2 or 1:3. Depende. Pero ang pinaka-minimal or minimum na kinukuha niya in terms of TP is 1:2. Lagyan natin yan ng 1:3. Hindi ibig sabihin na 1:3, 1:3 lang. Pwede pa rin yung lalagpas. So, vice versa lang din sa tawag nito. Vice versa sa bullish scenario is red, green, red. Green, tapos red. Yan. Lagyan natin ng linya para aware tayo na yung third candle hindi lumagpas sa area na yan. Sa area na to. So ngayon, in terms naman sa bullish scenario, saan siya magandang i-trade? Or saan zone siya magandang i-trade? Since bullish tayo, so obviously is sa support. Alam nyo na yan, yung basic support and resistance. Support, then pullback. Support and pullback. So, lagyan natin ng label. Support pala to. Pullback. So, same pa rin. Since etong third candle is magkasing kulay ng first, then hindi siya nagpa-declose, and magkatabi yan, lalagyan muna natin ng label. Red, green, saka red. And then, saan niya magko-close yung third candle? Dito sa low. So, ulitin ko. Kung saan yung pinakamataas na wick or pinakamababa na wick, doon mo ilalagay yung SL. Yan. Then, 1:3 or 1:2. Ganyan lang muna.
Sanayin nyo muna to para magiging sistema nyo. Drag. So, in terms naman sa time frame, sinasuggest ko is, pinaka-minimum nito na time frame is 15. Then, 1 hour, then 4 hours. Then, daily, then weekly. So, kaya tinatawag to na tamad strat kasi pangtamad talaga to. Pero yun no, wala na siyang maraming technicalities. Hindi na tayo mag-switch sa lower time frame. Halimbawa, nakita mo to sa 15 minutes. So, 15 minutes mo, hindi ka na mag-switch sa lower. 15 minutes mo siya iti-trade, di ba? And, isipin nyo, color coding lang yung titingnan natin. Tapos, kung nasa tamang zone ba siya or tamang area na pwede siyang i-trade. Lagyan mo natin ang bearish scenario. Bearish. Ito is bullish. Yan. So, ang pinaka magandang area na iterate talaga to. Our time frame is etong tatlo lang. Mahaba na nga yung 4 hours, di ba? So, kapag nakita mo to sa daily tsaka weekly, ito, daily tsaka weekly, gawin mo na lang siyang bias. Kasi, kung ititrade mo yan sa daily tsaka weekly, tapos ang RR is 1:2 lang, lugi ka, di ba? Kaya lang, ano pa yung antayin mo. So, if makita mo sa daily and weekly, gawin mong bias. Then, hanap ka ng long setup. For example, nakita mo to 3 days na ganito. Hanap ka na lang ng long setup sa lower time frame. So, dito 1:3 pa rin. Or 1:2 ha. 1:3 or 1:2. So, ngayon naman, wait lang. Meron pa ba akong nakalimutan? So, ulitin ko ha. Ang first and second candle, wala yung maraming detalye. It's either kung sino yung mahaba or kung sino yung mataas, nag-weak pa or hindi. Basta importante, nagkatabi sila na red tsaka green. Then, yung third candle, dyan yung pupukusan mo na dapat tong body niya hindi mag-body close below. Di ba? Mag-weak lang kasi. Yung weak is sign of rejection, di ba? So, this red candle tsaka green is, we describe natin yung support into two candles. Yan. Red tsaka green. So, vice versa sa resistance. Kahit sino yung pinakamataas sa dalawang yan. Basta magkatabi lang yung kulay nila. Then, sa third candle, hindi nag-body close dito. And, nag-close siya as same na first candle. Same ulit. Entry sa closing, then, basta tama lang yung zone or area na pwede siyang i-trade. So, ngayon, punta tayo sa real chart para makita natin kung nagpapakita ba talaga to. Dito tayo sa XRP. Start tayo sa 15 minutes since ito yung pinakamaliit na time frame. Tandaan ha, kung 15 minutes mo siya nakita, 15 minutes mo siya iti-trade, hindi ka na mag-switch sa lower time frame. Kasi pang tamad, di ba? No need na nating alongkatin sa pinaka-lower. Kung hanapin mo pa siya sa lower or hanap ka pa ng ibang confluence or kikilatisin mo siya, so meaning, hindi na to pang tamad. Masipag strat ka na, no? So, tingnan natin sa chart. Meron ba talaga? Tandaan nyo yan, ha? Saan ba dito? Simula tayo sa support. Pag flat ng support, that is necessarily na perfect ha. As long as visible na support. So, ito yung resistance. So, kahit dito lang tayo magsimula. So, dito, sa support, meron ako nakitang red, green, red. Itong third candle, hindi nag-body close dito. Panilagyan ko ng linya. So, pagka-close pa lang nito, enter na ako. Tapos, sa tatlong yan, saan yung pinakamahabang wick? Dito ba? Dito. So, dito. Target ko is 1:2. Depende. 1:2 or 1:3. Dito, green, red, green. Lalagyan ko ulit ng linya. Tama ba yung zone? Tama kasi pwedeng gawin ko tong resistance then or galing siya sa taas, retrace. Diba? So ngayon, nakita na natin na green, red, green. Ano yung magiging bias natin? Bearish, diba? Then, stop loss is kung sino yung pinakamahaba sa tatlong candle na yan. Pinakahabang wick din. Target 1:2 or 1:3. Kayo nang bahalang maghanap ng template if ever na master nyo na ito pa kung paano nyo i-maximize yung RR niya. So, tumaas, pullback, wala. Tumaas, hindi to pwede kasi green, red, red. So, dapat green, red, green. Then, from rally na to, up, pullback. Ano yung iniwan niya? Red, green, red. Etong third candle, hindi nag-body close. Tapos, tama ang zone kasi kapag bullish, nasa support and or sa pullback. So, dito, entry na. Stop loss dito. Then, 1:3 or 1:2. Diba? Umangat.
nag-pullback, walang binigay. Umangat ulit, nag-create ng resistance dito na area. Resistance. Stop sa resistance. Ano yung nakita mo? Ito. Green, red, green. Entry ko dito. Stop loss dito. 1:3 or 1:2. Ganyan lang siya kasimple. Pwede nga 1:5. Depende sa'yo kung paano mo siya ikakatch ng higher RR. So, up, create ng resistance, pullback, dito sa current price, wala siyang binigay. So on and so forth, marami niyang ibibigay na setup. Dito ulit tayo. Madali lang to kasi tapos na yung chart, pero kayo mismo yung mag-confirm if nagpapakita ba talaga siya sa chart. So, guide lang to. Huwag kayong maniwala sa sinasabi ko, pero maniwala kayo na kaya niyang i-confirm sa chart, saka na kayo maniwala if ma-confirm nyo pa. So, uptrend, pullback. Sa uptrend na to, meron siyang binigay pero na SL. So, ano yung gagawin nyo kapag na SL kayo? Wala, di ba? Kasi nga, pang tamad strat to, sayang yung oras nyo kaka-react. Tamad kayo, di ba? Di ba? Ito, SL sana yan. Na SL yan. Bearish sana tayo, pero umisa pa. Nag-sweep. Double sweep. So, although na SL tayo dito, pero ang bias na same pa rin. So, ulit. Up, pullback. Nagbigay siya ng another setup. Green, red, green. Ano? Red, green, red. Meaning bullish. Bakit? Tama ang zone. Galing siya sa rally din, nag-pullback. Or pwede rin to i-consider as support, di ba? Yan, 1:3. Dito umangat, bumaba, umangat. Eto. Downtrend, retrace. Ano to? Di ba? Green, red, green. So, bearish na ako. Yan. 1:3. Ganyan lang siya kasimple. So, sa 15 minutes to ha, napakarami ng setup. So, ngayon naman sa 1 hour. Dali natin sa 1 hour. Meron ba siyang setup sa 1 hour? Oh, ayan. Yang resistance na yan. Ano yan? Di ba? Or, sabihin na lang natin, downtrend din pullback. Na retrace. Meron pa rin, di ba? Sa 1 hour. Green, red, green. Entry dito, kung sino yung pinakamataas, doon mo ilagay yung SL. Ano ulit? Dito ulit. Ano to? Area na to. Resistance, di ba? Oh, green, red, green. Pasok. Luningning. Then, stop loss dito. Then, 1:3 or 1:2. Ganyan lang siya kasimple. So, dito, up, pullback. Meron ulit. Red, green, red. So, bullish. Kasi galing sa uptrend din, nag-pullback. So, yan yung zone na sinasabi ko. Then, 1:3 or 1:4. I guess, cleared naman yung pag-explain siguro. Ulit-ulitin nyo lang yung video para until maintindihan nyo pa. So, ang pinaka-key point talaga nito is itong third candle na hindi siya mag-body close dito. And, tama ba yung zone natin? Tama ba yung zone or area before mo siya i-trigger into a trade? Before mo siya i-enter ba? Nasa resistance ba? Or nasa retracement? Nasa support ba or nasa pullback? I guess, ano na siguro, clear yung pagka-explain and sa real chart. So, confirm nyo lang sa chart kung nakikita nyo. And that's it for today's video.